Kamusta sa inyong lahat? Ito ang Filipino Chill Recap. At ngayong araw, tatalakayin natin ang isang fantasy film na tinatawag na Dragon Wars. Maghanda na kayo dahil may mga spoilers na darating. Tuwing 500 taon, ipinanganak ang isang babae na may espiritual na lakas na kayang gawing celestial dragon ang isang ahas. Ang nilalang na may ganitong kapangyarihan ay may kakayahang magtakda ng kapalaran ng sangkatauhan, maaaring sirain o iligtas ang mundo. Sa isang lugar sa lungsod ng Los Angeles, iniimbestigahan ng mga pulis ang biglaang paglitaw ng isang malaking bakas na tila gawa ng isang malaking nilalang. Si Ethan, isang reporter, ay naruroon din upang imbestigahan ang insidente, ngunit ang mga ahente ng gobyerno ay tumangging sagutin ang anumang katanungan at inutusan siyang umalis agad. Ngunit may napansin na kakaiba ang lalaki nang tumingin siya sa bukirin at makita ang isang piraso ng kaliskis na nakabaon sa lupa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natutunan ni Ethan na nakita na niya ito noong bata pa siya, kaya nagsimula siyang magbalik tanaw sa mga alaala habang nakatingin sa isang kakaibang medalyon na kanyang suot. 15 taon na ang nakalipas, si Ethan ay pumunta sa isang lokal na tindahan ng mga anti-gang gamit kasama ang kanyang ama habang sinusubukan ng lalaki na ibenta ang isang pangil sa may-ari ng tindahan na si Jack. Habang nagsusuri ang batang si Ethan ng mga bagay sa tindahan, may nakita siyang isang misteryosong kahon na kusang nagbukas ng maramdaman ang kanyang presensya. Ang kahon ay bumukas at ipinakita ang isang malaking kaliskis na naglalabas ng kakaibang aura patungo kay Ethan. Napansin ito ng tindahan, kaya't nagsimula siyang magkaroon ng atake sa puso. Nang magtangkang tumawag ng ambulansya ang ama, sinabi ni Jack sa kanya na bumili na lang ng gamot sa katabing tindahan. Sinabi ng ama ni Ethan sa batang lalaki na bantayan ang matandang lalaki at mabilis na tumakbo, ngunit lumalabas na peke lahat ng iyon ni Jack upang makausap si Ethan ng mag-isa. Sinabi ni Jack kay Ethan na may mga higanteng ahas na tinatawag na Imo-Oges na nakatira sa kalangitan, at tuwing 500 taon, ang isa sa mga ahas ay pinararangalan sa kanyang mabuting mga gawa at ginagawang celestial dragon. Para mangyari ito, kailangan ng nilalang ng isang mahiwagang bagay na tinatawag na Yuyijo, ngunit ang masamang ahas na si Buraki at ang mga tagasunod nito ay matagal nang nagtangka na nakawin ang bagay na ito. 500 taon na ang nakalilipas, nagpasya ang langit na itago ang Yuyijo sa isang lungsod sa Korea at ipagtanggol ito ng pinakamahusay na mga mandirigma na sina Harem at ang kanyang guro na si Bochan, ngunit alam din ng masamang ahas ang kinaroroonan ng mahiwagang bagay na ito. Ang asawa ng lokal na Panginoon ay nanganak ng isang batang babae na nagngangalang Narin, na itinalaga na magiging tagapangalaga ng Yuyijo, na may marka ng dragon sa kanyang balikat. Kapag umabot na siya sa edad na 20, ang Yuyijo ay bubuo sa kanyang katawan, at muling magpapakita ang masamang ahas. Si Narin ay naging isang maganda at kaakit-akit na babae, at nagsimulang umibig kay Harem, na nagpakita rin ng parehong pagmamahal. Pinakita ng guro kay Harem ang mabuting Imogi, na nakatakdang maging isang celestial dragon, at laking gulat ng binata nang makita ang higanteng nilalang na lumalangoy sa tubig. Ibinigay din ni Bochan kay Harem ang medalyon na tanging ang tagapangalaga ng Yuyijo lamang ang may suot, at makakapagtanggol ito sa kanya mula sa anumang panganib kapag ang kanyang buhay ay nanganganib. Dahil dito, dinala ng masamang ahas ang lahat ng kanyang mga tagasunod sa nayon upang hanapin ang batang babae, at nagsimula ang kanilang hukbo na maghagis ng maraming bomba sa mga tao, na nagdulot ng matinding pinsala. Inatake nila ang lungsod at pinatay ang lahat ng mga kalalakihan isa-isa dahil hindi kayang labanan ng mga tao ang kanilang mga dragon at mahika. Dinala nila ang lahat ng kababaihan at tiningnan isa-isa ang bawat isa, sinusubukang hanapin ang batang babae na may dragon birthmark sa kanyang balikat. Dumating ang hukbo sa bahay ng Panginoon at pinatay ang ama ni Narin sa harap ng kanyang mga mata, dahilan upang tumakbo ang batang babae at magluksa sa pagkamatay ng kanyang magulang. Pinunit ng sundalo ang kanyang damit, natuklasan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, at sapilitang kinuha siya mula sa kanyang bahay. Sa kabutihang palad, dumating ang guro at nakipaglaban sa hukbo gamit ang kanyang mahika, kaya nagkaroon si Harem ng pagkakataon upang iligtas ang batang babae. Nagtagumpay ang dalawa na makapagtago, at ikinokonsulta ng lalaki kay Narin ang katotohanan tungkol sa kanyang kapalaran. Ang guro ay nakaligtas mula sa laban ngunit nasugatan, at nahanap ang medalyon sa lupa ngunit hindi makita ang kanyang mag-aaral. Sinubukang tumakas si Harem kasama ang babae sa halip na dalhin siya sa mabuting Imogi, at sinundan sila ng masamang ahas na si Buraki. Na-corner sila ng nilalang sa isang bangin, at nagdesisyon ang dalawa na tumalon at malunod sa dagat, kaya't nagpakamatay sila sa proseso.
Ibinigay ng may-ari ng tindahan kay Ethan ang medalyon ng tagapangalaga at ipinahayag na siya ay muling pagkabuhay ni Bochan, at ang batang lalaki ay dati ng si Harem, ang mandirigmang siya'y tinuruan. Ito ang kanilang pangalawang pagkakataon upang tuparin ang propesya, at kailangan hanapin ng batang lalaki ang isang babae na nagngangalang Sarah na may parehong dragon tattoo at dalhin siya sa malaking kuweba. Matapos maalala ang pangalan ng babae, nagpunta si Ethan sa kanyang kaibigang si Bruce at sinabi dito na kailangan nilang hanapin ang babae dahil malamang nakaugnay siya ng mga giant trails. Ngunit sinabi ng kaibigan na kailangan pa nila ng higit pang impormasyon dahil malamang ay libo-libo ang kababaihan sa lungsod na may parehong pangalan. Samantala, napanood ni Sarah ang balita sa TV tungkol sa mga higanteng marka, at agad siyang naging nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan. Tumakbo siya pauwi nang hindi nagpapalam sa kanyang kaibigan. Maliwanag na subconsciously niyang nararamdaman ang panganib na iyon, at sinikap niyang protektahan ang sarili sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang libro tungkol sa mga sinaunang propesya. Pagbalik ng kaibigan niyang si Brandy sa bahay, nagulat ito nang makita niyang nakapagtakip ng maraming papel na talisman si Sarah sa buong bahay upang magtaboy ng kasamaan. Sinubukan niyang aliwin si Sarah at sinabi na iniisip lang ito ng dalaga, ngunit hindi ito nakatulong dahil hindi niya maialis ang takot na nararamdaman sa kanyang puso. Nagpatuloy ang mga alalahanin ni Sarah na totoo pala, dahil lumitaw na ang higanteng ahas sa lungsod at naghahanap ng Yuiju, winawasak ang lahat ng nadaanan nito. Nagsimula si Sarah na magkaroon ng mga bangungot at magising sa kalagitnaan ng gabi. Nararamdaman niyang sumasakit ang kanyang birthmark at tumawag siya ng ambulansya upang dalhin siya sa ospital. Sinubukang hanapin ni Brandy ang kanyang kaibigan matapos malaman na na-ospital si Sarah, ngunit tinanggihan siya ng nurse na makita ito dahil tanging mga pamilya ng batang babae lamang ang pinapayagang pumasok. Wala nang ibang magawa, pumunta si Brandy sa bahay ni Sarah upang magdala ng mga damit para sa kanyang kaibigan, ngunit bigla niyang naramdaman ang pagyanig ng lupa mula sa labas. Tumakbo siya palabas ng bahay, at nakita ang higanteng ahas sa harap niya, kaya't napasigaw siya sa takot. Binuya siya ni Burake bago pa siya makatakbo at itinapon siya sa swimming pool, iniwan upang mamatay. Kinabukasan, natanggap ni Ethan ang ulat, na isang babae ang pinatay sa loob ng bahay ng mga kapitbahay, na nagsasabing isang higanteng ahas ang pumatay, kaya't agad siyang pumunta sa lugar, nag-aalala na baka patay na si Sarah. Pagdating sa eksena, napagtanto niyang hindi ang babae na hinahanap niya, at nalaman mula sa kapitbahay na dinala si Sarah sa ospital bago ang pag-atake. Nagmamadali siyang pumunta sa ospital upang hanapin ang babae, ngunit hinaranggan siya ng front desk, na nagsabing si Sarah ay nilagay sa quarantine dahil sa sugat sa kanyang balikat na maaaring magdulot ng impeksyon. Sinubukan ni Ethan na maghanap ng ibang paraan upang makapasok, at nakatagpo siya ng isang doktor na isang malaking tagahanga ng mamamahayag at tinulungan siya upang mabilis na mahanap ang babae. Sinabi ni Ethan sa doktor na naniniwala siya sa panganib na nararamdaman ni Sarah at ipinaliwanag na kailangan nilang umalis agad dahil malapit na ang halimaw. Bigla nilang naramdaman ang matinding pagyanig ng buong gusali, dahil natunton na sila ng higanteng ahas sa ospital. Nagmamadali ang doktor at sinabi sa dalawa na kailangan nilang umalis agad dahil nasa matinding panganib sila. Dinala ni Ethan si Sarah patungo sa exit habang ang doktor ay dahan-daang nag-transform at naging si Jack, na siyang nagbabantay sa kanila mula pa sa simula. Tumakbo sila patungo sa sasakyan na minamaneho ni Bruce, at agad piniga ni Bruce ang gas pedal nang makita ang halimaw na lumabas sa garahe at humahabol sa kanila habang winawasak ang lahat ng nadaanan. Pinalabas nila ang ospital at nakatakas agad, habang ang nilalang ay sumusunod isang hakbang lang sa likod at umuungal ng inis sa paghahanap sa kanilang mga biktima. Bago pa sila makapaghikab, nadaganan nila ang isang tao gamit ang kotse at tumigil sila agad, ngunit nalaman nilang ang lalaking iyon ay isang alalay ni Burake at plano niyang kunin si Sarah pabalik sa kanyang amo. Sinubukan ng dalawa ang lahat ng kanilang makakaya upang pigilan ang general, ngunit wala silang epekto sa armor ng lalaki. Sa kabutihang palad, nadaganan ng kotse ang lalaki bago pa nila makuha si Sarah, at ang driver ay agad silang dinala palayo mula sa panganib. Ibinaba sila ng babae at tiniyak na hindi sila nasaktan, at nagsimulang mag-transform pabalik si Jack, na nagpapakita na ang matandang lalaki ay patuloy na tumutulong sa kanila sa kanilang mapanganib na paglalakbay. Naguguluhan si Sarah sa lahat ng nangyayari, at tinatanong ang mga bisyon na patuloy niyang nakikita sa kanyang mga panaginip,
nagdududa sa kanyang sariling katinoan. Upang malaman ang katotohanan sa likod ng kanyang nakaraan, inirekomenda ni Ethan na pumunta sila sa isang professor ng psychology na eksperto sa pagkuha ng mga nasuppress na alaala. Nangako siyang paprotektahan siya habang nagbabahagi sila ng halik sa dalampasigan, ngunit napagtanto ni Ethan na ang kanyang kapalaran ay mamatay kung siya nga ay ang tagapangalaga ng Yuyeju. Samantala, ang patuloy na pag-atake sa lungsod ay nakatulong upang mapansin ng gobyerno, at nagsimula silang maghinala na si Sarah ang may kinalaman sa pagpapakita ng halimaw. Napagtanto ng leader ng misyon na baka kailangan nilang tapusin ang buhay ng batang babae kung hindi nila kayang kontrolin ang sitwasyon, dahil tila ang nilalang ay hinahanap siya. Habang nangyayari ito, nagsimula ang general ni Buraki na mag-summon ng mga tagasunod at monsters mula sa mundo gamit ang mga sinaunang scrolls, at naghahanda silang kunin si Sarah sa anumang paraan. Matapos nito, natunton ng gobyerno ang lokasyon ng higanteng ahas at nagpadala ng isang hukbo ng mga special forces upang tapusin ang nilalang. Pumasok sila sa kuweba ng halimaw, at nakita nila ang napakalaking nilalang na lumitaw sa harap nila. Agad na umatras ang mga sundalo sa takot at nagsimulang magpaputok kay Buraki. Ngunit wala ring epekto ang kanilang mga atake habang patuloy silang tumatakbo palayo sa halimaw. Ngunit dumating ang hukbo ng mga tagasunod ng ahas sa kabilang bahagi at pinilit nilang i-corner ang mga sundalo. Ang general ay nagsummon ng mahika laban sa mga kalalakihan at pinaslang sila sa isang saglit na atake. Samantala, sinusubukan ng professor ni Ethan na kunin ang mga nasuppress na alaala ni Sarah, at sa kalaunan, nagsimula nang makita ni Sarah ang kanyang kabataan at pati na ang kanyang nakaraang buhay bilang sinarin. Ang espiritual na lakas ni Sarah ay nagsisimulang magising habang ang kanyang mga alaala ay nagbabalik, pumapalibot sa kanya ng kumikislap na mga liwanag habang si Ethan ay nanonood ng may paghanga. Nakarecover si Sarah mula sa karanasang iyon, ngunit ang kanyang mga kapangyarihan ay nagbigay alam kay Buraki sa kanilang kinaroroonan, kaya't napilitan silang tumakas agad. Nagmadali silang magtulungan habang ang higanteng ahas ay winawasak ang bahay at muling iniiwasan sila, pinapalakas ang buong kalsada. Buti na lang, nakaligtas sila mula sa nilalapastangan ng nilalang sa mga residential na lugar, at tinawagan ni Ethan ang kanyang kaibigan upang ayusin ang isang helikoptero nang mapagtanto niyang hindi na sila magiging ligtas sa lupa. Nagkita sila ni Bruce sa isang restoran na nagbigay sa kanila ng mga supply at nagsabi na ang helikoptero ay nasa itaas ng gusali ng balita, ngunit natagpuan sila ng higanteng ahas at nagsimulang wasakin ang buong gusali upang makuha ang batang babae. Tumakbo sila ng mabilis palayo sa gusali habang ang nilalang ay sumusunod. Bago pa man sila makuha, pinaputok ng mga pulis ang higanteng nilalang at nilinggan ito ng kaunti upang makaligtas sila pansamantala. Patuloy silang tumakbo patungo sa gusali ng balita habang ang nilalang ay sumusunod at wawasak ang lahat sa daan nito at ipinapalipad ang mga kotse sa ere. Nagtaka at takot ang mga tao sa lungsod habang ang nilalang ay nagdudulot ng malalaking pagsabog, nagiging sanhi ng napakalaking pinsala sa lugar. Tumakbo sila papasok sa gusali ng balita at sa wakas ay nakarating sa bubong kung saan naghihintay ang helikoptero, ngunit napansin ng nilalang ang kanilang kinaroroonan at nagsimulang umakyat sa bubong. Ang helikoptero ay sinubukang mag-alis, ngunit ang ahas ay tumalon at kinagat ang sasakyan. Pinilit ni Ethan na tumalon kasama si Sarah bago ito durugan ang sasakyan sa ere at bumagsak sa lupa. Dumilim ang kalangitan habang ang Buraki ay umungol ng tagumpay at nakatingin sa magkasintahan, na may balak silang kanibalismo upang makuha ang kapangyarihan ng langit. Buti na lang, nailigtas sila ng US military na nagsimula ng paputok laban sa nilalang gamit ang isang barahan ng missile at bala. Binigyan sila ng pagkakataon upang makaligtas mula sa gusali. Ang ahas ay sumubok na lumaban at winawasak ang mga helikoptero, ngunit ang pinagsama-samang lakas ng mga sundalo ay nagtagumpay upang pabagsakin ang higanteng nilalang at itinulak ito sa lupa. Patuloy nilang binabaril ang nilalang habang ito ay sumisigaw sa sakit, ngunit hindi nila napansin na ang isang hukbo ng mga dragon ay papalapit ng mabilis sa lungsod. Ang mga nilalang ay umatake sa mga helikoptero gamit ang pagpapalabas ng maraming mga fireball, nagdudulot ng mga malalaking pagsabog at pinipilit na umatras ang mga sasakyan. Dumating na rin ang mga ground troops ng mga nilalang at nagpatuloy sa pagpapasabog sa mga bombo sa mga pulis na nagiging sanhi ng mga pagsabog na sumabog sa buong lugar. Tumugon ang military sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga armored vehicles laban sa mga nilalang at ang kanilang hukbo ng kadiliman na pinamumunuan ng general ng ahas.
Ang dalawang hukbo ay nagsimula maglakbay patungo sa isa't isa at nagsimula ang isang malupit na labanan habang ang mga nilalang ay dumaan papunta sa US military. Binabaril ng mga tangke ang hukbo at nagsimula silang pumatay ng mga nilalang, ngunit gumanti rin ang mga kaaway sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga bombang patama sa mga sasakyan na nagiging sanhi ng malupit na pinsala. Samantala, nakalabas si Ethan mula sa gusali kasama si Sarah, ngunit nakatagpo sila ng mga ahente ng gobyerno na nagsasabing nandito sila upang tulungan sila at iligtas sila mula sa kaguluhan. Dinala sila ng mga ahente sa isang underground na pasilidad at ipinakita ng senior officer na alam niya ang tungkol sa mga sinaunang alamat. Plano niyang patayin ang batang babae upang tapusin ang kalituhan na ito kahit na nangangahulugan na babalik ang mga nilalang pagkatapos ng 500 taon. Bago pa man makaputok ng baril ang lalaki, pinatay ng isa pang ahente ang kanyang kasamahan, dahil natanto niyang upang mas avenue ang sangkatauhan, dapat mabuhay ang batang babae. Ibinigay sa kanila ang mga susi ng kotse at sinabi ni Ethan na protektahan si Sarah hanggang sa mabago nila ang tadhana ng mundo. Dinala ni Ethan si Sarah patungo sa mga hangganan at plano nilang tumakas papuntang Mexico, ngunit sinabi ni Sarah na walang silbi ang kanilang ginagawa dahil matutunton siya ni Buraki kahit saan siya magpunta. Bago pa nila matapos ang kanilang pag-uusap, inatake ng mga dragon ang kanilang sasakyan gamit ang mga fireball, dahilan upang mag-flip ito at mag-crash sa kalsada. Unti-unting nawawala ng malay si Ethan habang ang mga halimaw ay nagsisimulang lumapit sa kanila. Nang magising ang pangunahing tauhan, napagtanto niyang nakatali siya sa isang poste sa disyertong napapalibutan ng hukbo ng kadiliman. Dinala nila ang batang babae patungo sa altar at itinali siya sa mesa, inihahanda siya para isakripisyo para sa masamang ahas. Ang general at ang hukbo ay umaawit ng pangalan ni Buraki habang binubuksan nila ang malaking pinto, pinalalabas ang halimaw upang kainin ang batang babae. Lumapit ang higanteng ahas sa babae at itinaas ang katawan nito sa harap ng lahat, habang si Sarah ay sumisigaw sa takot sa itsura ng nilalang. Si Ethan ay sumisigaw ng pangalan ng babae ng walang pag-asa, na nagpapagising sa medalyon sa kanyang dibdib, na nag-iimbita ng mga kidlat mula sa langit na tumutok ng enerhiya sa isang malakas na shockwave na nagpatambal sa buong hukbo at nagbago sa kanila bilang abo. Nakabawi ang higanteng ahas mula sa pagsabog at inatake sila ng galit, itinulak si Ethan palayo sa babae. Bago pa man siya malapa, isang emogi ang dumaan at tinamaan ang ahas, pinatumba ito sa lupa. Inangat ng emogi si Buraki gamit ang mga pangil nito at inihagis ang halimaw palayo mula sa magkasintahan. Ang dalawang higanteng nilalang ay umaatungal sa isa't isa at si Buraki ay sumugod patungo sa kabilang emogi, kinakagat ang leeg nito at inihagis ang higanteng ahas pabalik sa lupa. Napagtanto ni Sarah na kailangan niyang tuparin ang kanyang tadhana dahil ito lamang ang paraan upang matapos ang lahat ng ito. Lumapit siya sa mga ahas at tinawag ang Yuyiju mula sa kanyang katawan, papunta sa kalangitan. Sinubukan ni Buraki na kunin ang kumikinang na orb, ngunit ipinadala ito ni Sarah sa kabilang direksyon at nilunok ito ng mabuting emogi. Nakita ito ng masamang ahas at inatake ang kanyang kalaban, ngunit nagbago ang mabuting emogi at inalis ang balat mula sa katawan nito, sa wakas ay naging isang celestial na dragon. Sumigaw ito ng galit at kinuha si Buraki, itinulak ang ahas sa lupa. Nakabawi ang nilalang at muling inatake ang dragon, ngunit hindi kayang makipaglaban sa celestial na nilalang kaya't muling itinulak sa lupa. Lumipad ang dragon patungo sa kalangitan at sinubukan ni Buraki na hawakan ang buntot nito, na naging dahilan upang mag-launch silang dalawa sa ere. Lumiko ang mabuting emogi, at tinamaan ang ahas sa leeg, inihagis ang nilalang pababa sa lupa. Pagkatapos ay nag-charge ang dragon ng isang malaking fireball at pinaputok ito diretso sa bibig ni Buraki, na nagdulot sa ahas na magliyab mula sa loob at sa huli ay naging abo. Lumipad ang dragon pabalik kay Ethan at niluwa ang Yuyiju, na nagdulot sa katawan ni Sarah na mag-evaporate sa isang kumikinang na aura na nag-fuse sa mahiwagang orb. Ang celestial dragon ay umaatungal patungo sa kalangitan at kinuha ang Yuyiju. Pagkatapos ay lumipad ito patungo sa kalangitan at dahan-daang nawala sa mga ulap habang ang mga luha ng awa ay dumadaloy mula sa mga mata nito para sa pagkawala ni Ethan. Dumating si Jack mula sa likod ni Ethan at sinabi niyang tama ang ginawa niya, bago siya rin nawala patungo sa kabilang mundo. Sinabi ni Ethan ang palm sa kanyang guro at nagsimulang maglakad patungo sa disyertong may bagong hinaharap na nilikha para sa sangkatauhan. Ano sa tingin ninyo tungkol sa pelikulang ito? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, pakipindot ang like at mag-subscribe para sa higit pang mga updates.
Kita-kits tayo sa susunod.